Sa mga kababayan natin nanonood, talaga naman, chaotic talaga ang Maynila. Ito yung sa mga, ito naman, para i-address ko naman to, kasi ito maraming complaint talaga to. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambucho ng motor at ginawangan racing circuit ang Manila. Dahil do sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan. Kung hindi yan issue by standard at malakas, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan na sa hating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puyat, pagod, nabasa ng ulan, nabaha. Sakit na ng traffic pa. Matutulog na lang, na gigising pa natin at didisturbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, again, wag na ninyong gawin yan. Saka sayang lang. Kagastos lang kayo yan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major mababang loob. Napakababang loob nito. At ang ating mga PNCO o police. No? Ito na. Ito yung sample. Teka. Ayan. Ang gaganda. Ang mahal siguro nito. No, magkato. Mga 50,000? Talaga? So, ibig sabihin, mas mahal pa sa motor. Ikaw yung motor, tako rin. So, 50, tapos 50 rin to. Nakalagay ko sa big bike, pero 360 lang siya. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Hindi yan original naman ng motor, hindi ganyan. Tinatanggal nila. Kasi ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinance in the City of Manila. So, pinatupad lang ng mga lespo natin itong violation ng ordinance. Ano yan, iniligari? Ha? Iniligari. Hindi, meron silang gamit eh. May pang-testing sila eh. Kagabi, nakita ko yung report sa akin. May pang-testing sila. Yung decibel. Decibel meter. Oo. Ano bang normal na lakas? Based on sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that emits sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinansa. Kaya, kinoconfiscate na po namin. Ordinansa? In-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating City Mayor. May reklamo ba? O kaso yung mga nahulihan nyo? Or warning lang muna? Tinikitan po natin ng OBR, ng City Government. Magkano penalty? Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit, yung mobile ng Manila natin. Ito po talaga ay first offense pa lang, pero Ma'am? pagka first offense, sir, ito po pagka Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinansa natin. Kasi based doon sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so we will request to our City Mayor for the renewal of our OBR for the full course of implementation of our city ordinance. Paano yung big bike na? Ikiklik ko po yung question natin regarding doon sa big bike.
one paragraph of our ordinance exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400cc at is exempted. Kasi pag ginawa po natin na palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinansa natin, exempted po ang 400cc up and those na tinatawag natin ng mga big bike. Oh, yung ordinansa, the heart of the ordinance, is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Oh, yung pagbebenta, ay hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi nag-iingay yun. Oh, hindi naman nag-iingay. Oh, it's the commission of the violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. O, halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggit. O, dito bibili. O, dali nila sa probinsya. O. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. In fact, kahit sa daytime, masakit pa rin sa tenga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng pahinga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan.